Hello, good morning. So, bali pa uwi na kami no kasi ito yung pangalawang araw na namin sa biyahe dito sa Kalinga. Sa biyahe namin sa sobrang haba. So, ito yung gym nilang Kalinga. Kung makikita natin, daming mga drawing sa poste nila. Kakaiba rin yung ano nila, disenyo ng kanilang poste. So, ito si Nana yung tour guide namin. Siya yung tawag dito, nag-tour guide sa amin simula kahapon papapasok at saka pauwi kasi hindi naman namin kabisado yung daan dito. Baka maligaw kami saan kami pupunta. Although hindi naman kalakihan yung village nila, pero kahit pa paano nakakalito rin sa loob kasi maraming pasikot-sikot na daan. So, kung mapapansin natin, malaki na rin yung bahay dito. Simento na rin. Kaya lang naisip kung paano na kinuha yung buhangin kasi sobrang direct talaga sa baba, paakit sa taas. Tao lang pwedeng dumaan, hindi pwede dumaan yung mga motor o machine kasi napakahirap ng daan nila kasi tok-tok to sa bundok to Siguro ano to, kumbaga nag-ano sila ng tao para lang maghakot ng buhangin mula doon sa baba kung saan man sila kukuha. Pati yung simento, kung kamo, napakahirap pag bit-bit. Pero kung mapapansin mo, puro yero yung mga dingding nila kadalasan. Alam mo kung bakit? Kasi pag malakas yung ulan daw, malakas yung hamog, hindi ganong malamig. Hindi lang yan basta-basta na yero, ang sa loob po niyang kahoy. Furnish, bali naka-varnish talaga ng kahoy, napaganda pagkagawa po. So, dito na kami sa kay Wangod. Ito yung pinaka ano ni Wangod. Bali kung mga pwesto niya kung saan siya magtatato ng mga tao. Napakaraming tao magpapatato sa kanya. Dito kung mapapansin niyo yun, no, pila-pila po. So, yung iba diyan bali magpapa-picture lang na hindi magpatato. Ito yung mga nakikita niyo yung mga sticker na kadikit. Mga riders yan galing sa iba-iba't bahagi ng Luzon o saan pang ibang motor na nagbibiyahe. So, ito yung kapinsan ko, tsaka sila mag-asawa, bali magpapatato sila. So, swerte nga kasi kanina naka-jacket si Wangod, ngayon wala na siyang jacket. Tinanggal na niya siguro dahil mainit na. So, kung makikita niyo yung ano niya mga braso, grabe yung tattoo niya. Talagang halos buong ano yung braso may tattoo niya. Siya ay 107 years old na po na mambabatok dito sa Kalinga, Buskalan. So ito yung pinsan ko, magpapatato siya. Bali ano lang talagang ginagawa ni Wangod is 3 dots lang talaga. Hindi yung alam ko kasi dati lahat ng disenyo ng tattoo siya yung tatato, hindi po. Marami po magtatato diyan sa village na yan. Kung baga sa kanya yung signature na lang yung sa kanya, yung tatlong tattoo. So ayan kung mapapansin niyo, tatlong dot lang talaga yan. So yun lang po, maraming salamat at masaya kami nakapunta rito at kami ay pauwi na rin. Si Manang kung makikita nyo 100 plus na rin yan, ang tanda na niya pero naglalakad pa. Hindi isipin mo nakayuko na siya, matanda na si Manang. So yun lang po, good morning and happy trip sa lahat.